Ka-Express, isang mainit at masarap na balitang pangpalakasan ang hatid natin ngayon. Handa ka na bang gulatin ng mga bagong hamon na haharapin ni Kai Sotto sa Japan B-League at ng bagong tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra sa team na puro import, ang Macau Blackbirds? Abangan nyo Ka-Express dahil sa video na ito, lahat ng detalye, lahat ng analysis at mga tanong na dapat nating bantayan ay ating pag-uusapan. Kaya tuwag niyong skip to at panoorin hanggang dulo. Simula pa lang to ng mga lalong maiinit na aksyon. Unahin natin ang ating idol, walang iba kundi si Kai Sotto. Opisyal nang babalik si Kai sa kanyang koponan na Koshigaya Alphas para sa panibagong season ng Japan B-League, bagamat posibleng hindi pa siya makalaro agad sa October season opener dahil sa patuloy na recovery mula sa injury. Inaasahan na sa December or January ay makakabalik na siya sa court. At Ka-Express, hindi basta pagbabalik lang ito. Dahil sa pagbabalik ni Kai, hindi lang basta mga ordinaryong imports ang kanyang makakaharap. This time, ang mga makakalaban niya ay certified monsters sa ilalim ng ring, mga dating NBA players at puro big man pa. So isipin niyo to, 4 na ex-NBA players, lahat matatangkad, lahat may malawak na international experience, at ngayon ay nasa Japan B-League na rin. Unang pangalan pa lang, nakaka-excite na, si Darius Days, isang 6'8 big man na naglaro sa Houston Rockets noong 2021 at kampiyon sa NBL Australia nitong nakaraang season. Ibig sabihin, hindi lang siya pang show, kundi winner din. Ngayon, sa San NU Phoenix na siya maglalaro, isang team na siguradong magiging contender. Sunod naman si Brandon Davis, isang 6'10 beast mula EuroLeague. Hindi lang siya basta player kundi naging MVP at kabilang pa sa mythical first team sa Lithuania. Naglaro rin siya sa NBA para sa Sixers at Nets between 2013 to 2015 at sa ngayon, nasa Alvar Tokyo na siya, isang powerhouse sa Japan B-League. Pero hindi pa dyan natatapos ang mga malalaking pangalan. Si Tyler Cook, isang 6'8 center na may 4 na taon sa NBA, kasama na rin sa rotation ng G-League, Spain at Turkey, at ngayon ay maglalaro na sa Ibaraki Robots. And guess what? Makakasama niya si Robert Franks, dating teammate ni Kai sa NBL. Familiarity? Check. At eto pa, ang pinaka-wild siguro sa lahat, si Jarrett Culver. Oo, siya ang 6th overall pick ng 2019 NBA Draft ng Phoenix Suns. Wingman, 6'7", at grabe ang kanyang potential. Naglaro siya sa G-League affiliate ng Orlando Magic at ngayon ay nasa Sendai 89ers sa Japan B-League. Lahat ng ito Ka-Express ay nagbibigay ng bagong level ng challenge para kay Kai. Well, sa totoo lang, ngayon pa lang ay kinikilabutan na ang mga fans kasi kung dati ang concern ay kulang sa tough competition si Kai, ngayon ay hindi na pwedeng sabihin yan. Kasi lahat ng makakalaban niya, sulit at proven. At hindi lang basta para sa highlights ito, kundi crucial sa development niya. Laban kay Darius Days, masusubok ang kanyang footwork. Kay Brandon Davis, banggaan sa poste at IQ test. Kay Tyler Cook, explosiveness at hustle. At kay Culver, speed and perimeter defense. Kung makakalaban niya itong 4 consistently, tiyak na magiging handa si Kai kung sakaling muling tumawid sa NBA dream. Ngayon Ka-Express, tumungo naman tayo sa isa pang exciting update, Gilas Pilipinas. Ayon sa report ng kilalang basketball insider na si Snow Badwa, magkakaroon ng tune-up game ang ating national team laban sa Macau Blackbirds bago lumipad patungong FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia ngayong unang linggo ng August. Ang nasabing laban ay magaganap daw sa last week of July. Timing na timing ito dahil kailangan talaga ng Gilas ang isang high-level tune-up para mahasa ang chemistry at adjustments nila bago ang big tournament. Pero teka lang, sino ba ang Macau Blackbirds? Baka hindi mo pa alam. Pero ang team na ito ay hindi ordinaryo. Sa totoo lang, napuna ito ng mga imports. So ibig sabihin, physical, mabilis at malalakas ang mga makakalaban ng Gilas dito. Hindi lang basta sparring match ito mga Ka-Express, kundi isang preparasyon kung saan posibleng ma-expose ang kahinaan ng team natin. Pero mas okay na yon kasi mas maaga nating malaman kung saan pa tayo kulang
at kung anong rotation ang epektibo. Isa pa sa mga interesting details ayon kay Snow ay may connection daw sa NBA ang Macau Blackbirds. Hindi malinaw kung anong level ng connection ito, baka sa training structure or player development programs. Kaya kung meron kayong alam tungkol dito mga ka-express, huwag niyong kalimutan na mag-comment sa baba. Gusto naming malaman lahat ng anggulo ng kwentong ito. Isa pa, may balita rin gusto raw sumali ng Macau Blackbirds sa PBA. Isa sila sa 2 teams na balak pumasok sa Pro League ng bansa, ayon kay Commissioner Willie Marshall. At kung mangyayari ito, magbabago na naman ang dynamics ng local basketball scene. At bago natin makalimutan, gusto ko lang magpasalamat sa mga sulid nating ka-express na patuloy na sumusuporta sa bawat video natin. Ang pagbabalik ni Kai Sotto sa Japan B-League ay hindi simpleng balita lang ka-express, isa itong bagong kabanata kung saan makikita natin kung gaano nakalayo ang narating ng batang ito. Dahil sa mga makakalaban niyang matitinding ex-NBA big man, tiyak na mas magiging explosive at competitive ang kanyang mga laro. At kung seryoso siyang bumalik sa NBA radar, eto na ang pagkakataong ipakita niya ang kanyang growth. Samantala, ang tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Macau Blackbirds ay hindi basta-bastang practice match lang. Isa itong crucial na hakbang sa preparasyon ng ating national team para sa FIBA Asia Cup. At dahil mga imports ang kalaban, expect natin na magiging intense, physical, at tunay na pasulit ito para sa ating team. Makikita natin kung sino ang handa at sino pa ang kailangang humabol sa sistema. At sa pagpasok ng Macau Blackbirds sa radar ng PBA, isang panibagong tanong ang nabuo. Handa na ba tayo sa international teams na gustong sumali sa local pro league natin? Well, kung oo, dapat mag-level up din ang standard at competitiveness ng local teams. Kasi kapag pumasok ang ganitong kalakas na team, magbabago ang ihip ng laro sa PBA. So ka-express, abangan natin ang lahat ng developments na to dahil bawat isa ay may dalang impact hindi lang kay Kai Sotto at ng Gilas Pilipinas, kundi sa kabuuan ng basketball culture natin. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakamalalaking balita sa mundo ng basketball. At huwag din kalimutang mag-comment sa baba, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Hanggang sa susunod na balita, ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.